And we're out and about. Ang dami na naman pong tao ulit dito sa Jifang Bay Square. Grabe tong mga stalls dito sa ilalim ng hotel natin. Pinipilahan. So sana matry natin yan one of these days. Ngayon yung kakainan natin dito lang sa kabilang kanto. Tignan nyo yung display dito. Sile. Diba? Kaya expect nyo na yung mga food na kakainin nyo dito. Manghang. Ayan o, makulimlim. Kasi nga uulan mamayang hapon. Dami ulit tao oh. Dito tayo sa kabilang street. Ito, Hot Pots Restaurant din, no? Kanan tayo dito. Tingnan niyo yung street na to. Punong-puno ng puno sa magkabilang side ng daan. Kaya ang presko-presko. So, ito na yung mga noodle place, oh, tsaka wonton. So, hanapin lang natin yung na-search ko sa internet. Yan. So, marami naman nag-o-offer dito. Pipili lang kayo. Ito na siya, fam. Simple lang siya. Pero yung menu nila nakaganito. Hindi ko alam kung meron silang picture na makikita natin yung food. Pero ang specialty nila dito, masarap daw yung noodles nila and wonton dumplings. Yan o, simple lang yung kainan nila, fam, no? Pero ayan, meron silang parang mga awards dito. Tapos konti lang din ang nakain dito. Parang puro local. Yung mga katabi kasi nila, yun yung may mga pictures, diba? Yun yung mga pinupuntahan talaga ng mga foreigners and tourists dito. Pero ito kasi, since walang pictures, parang mostly local yung market nila dito. So, umorder na ako. Nagpakita lang ako ng picture from the internet. Surprise ang ating food ngayon. Ito na fam ang food natin. Sabi ko kasi not spicy eh. Pero parang sinasabi nila tantan mien ang sabi nila. Ayan. So, meron tayong wonton soup. Tapos noodles. Excited ako fam. Okay, let's try. So, maliit yung nabigay sa akin, no? Kasi nakikita ko yung iba. Mas malaki yung mga plate nila. So, it's a dry noodles. Tapos, may peanut sauce. Para siyang wheat noodles, no? And wala rin siyang pork. So, noodles and peanut sauce. Walang meat. Ang tawag nila dito ay tantan mien, sabi nung staff. O, diba? Kahit na may language barrier, naka-order pa rin tayo. Nag-translate lang ako, tapos pinakita ko yung picture. So tama, peanut sauce nga siya. Ang natin nung flavor, pero ang fresh nung lasa nung noodles. Wonton! Ang linis din nung lasa nung wonton. Pati yung soup niya, ang sarap. Yung soup niya, very clean lang din yung taste. And saktong-sakto lang yung alat niya. Ang sarap ng noodles. Alam niyo, fam, very straightforward yung lasa ng wonton. Like, ang linis-linis ng lasa niya. Alam mo yung parang walang hinalong ibang ingredients. Ni salt and pepper, parang wala. Ang sarap kasi ang plain lang ng lasa niya, fam. And very authentic. Wonton. Tapos na tayo kumain, fam. Ang sarap, naubos ko. So, 17 yuan ang binayad natin. O, diba? Ang mura lang. Very light yet feeling na lunch natin dito. No? Ang sarap ng noodles and ng wonton. Ang light-light ng lasa. Very refreshing. After natin kumain ng mga oil kahapon, diba? So, ito, ang sarap. So, again, ayan siya. So, ang name niya sa A-Maps ay Shinma Meat Dumplings Head Office. So, ngayon, punta tayo sa mga pupuntahan natin. So, nakabalik na ako dito sa baba ng hotel natin, fam. And, itatry na natin itong food stall na ito. Laging may pila to, di ba? Every time na papasok tayo or lalabas tayo ng hotel, nakikita natin napakarami talagang napila dito. So, sinearch ko sa Google, ang stall pala na ito ay Gui Baozi or Ghost Buns na tinatawag. So, according to Google, ang sinaserve daw nila dito ay steamed buns or pan-fried buns. And 20 years na raw yung recipe nung paggawa nitong pan-fried buns or steamed buns na ito. So, try natin. Kaya pala ang daming pumipila. Ito na siya. Naka-Chinese character siya. Pero pwede naman i-translate. Tapos, ayun yung bibili natin. Yung pork buns. So, 18 yuan. 8 pieces. Ayun o. Tapos ibabalot niya na.
Thank you. Ayun, nakakuha din tayo. Medyo struggle lang dahil sa language barrier. Pero naitatawid naman natin. Ito rin maraming pumipila dito sa kabila. Ayan o, yung kinakain nila. Tingnan natin. Ayan o, i-translate lang natin. So, tsa pala siya, parang milk tea. Next time na natin i-try. Ngayon, nakit muna tayo sa room. Kainin natin to. Medyo marami kasi para maiwan din natin sa taas yung iba. Okay, tikman na natin. Sobrang init pa niya. Para pala siyang xiaolongbao. Pero ito, yung tinapay niya, parang siopaw sa atin. Tapos yung laman niya, parang yung meat ng xiaolongbao. Very clean din yung taste ng meat. Parang walang halong any seasoning. So tara na fam, puntahan na natin ang Liziba Station. Yun yung station dito na may lumulusot na tren sa loob ng building. So sasakay lang tayo ng line 2 na subway. Dito lang sa pinanggalingan natin kahapon. Let's go! Walang China Gold dito. Bilihan ng gold dito sa Chongqing. So ito na yung monument fam. Ang dami pa ring tao. Parang na-highlight yung mga flowers ngayon. Parang di ko siya napansin kahapon. Ngayon, ang ganda niya. Dito na tayo sa Park 108. Ayan na yung station exit 1, no? Yung nilabasan natin kahapon. Pero try muna natin pasukin tong Park 108. Kasi meron pala silang DJI store dito. Tignan natin yung Pocket 4. Kasi kahapon, nung nasa Hongyang Cave tayo, ang daming tao fam, diba? And karamihan, ang gamit nila, mga Pocket 4 na. So, ibig sabihin, maraming stocks dito sa China. May Apple store din pala dito. Häagen-Dazs, oh. Isang malaking space, ang sakop nila. Bongga. Ito na ang DJI store. Tingnan natin kung magkano ang kanilang Osmo Pocket 4. Nag-inquire na ako. Kaso, out of stock pala sa kanila. 3,799 yuan yung price. So, sakay na tayo dito, family, Jiangmen Station. So, may konting stairs. Ito yung dinaanan natin dito ko binuhat yung maleta. Okay, pakita ko ulit sa inyo kung paano bumili ng ticket. English dapat. Line 2. Ayan, Liziba Station. Dito tayo sa Linjiangmen, diba? Liziba. Ayan, ang pamasahe ay 3 yuan. QR code payment. Okay. So, i-scan natin tong QR code. Ayan, pwede naman siya sa GCash, no? Isa-scan lang yung QR code from the GCash app. Tapos, ayan na siya. Magpa-process na siya. 3 yuan. Okay, dito lang tayo sa kabila. Pwede palang cash pay dito. Ayan, 3 yuan ang babayad natin. O, ayan na ang ating single journey ticket. Lusot na tayo sa security. Ang higpit talaga ng security ng tren nila dito. First time ko lang kasi pumasok dito ng may dalang coffee. And alam nyo, kapag ganito palang may dala kang kape, ipapainom muna sa'yo. Kailangan makita nilang iniinom mo yung kape bago ka papasukin. Ganun sila kahigpit, no? So ayan, baba na tayo sa platform. Galing dito sa Chongqing, no? Bundukin talaga siya. Kaya itong line to fam, dito siya dumadaan sa gilid ng bundok. Kaya ang view natin is yung river. Tapos ang taas-taas nitong tren. Kaya parang may mga moment na pag sumilip ka sa river, malulula ka sa taas. So ganun yung style ng Chongqing. Kakaiba yung topography niya. And bundukin talaga siya. Alright, dito na tayo fam sa Liziba Station. Ngayon bababa na tayo. Nakikita ko na yung photo spot. You know why? Ang daming tao sa baba. Tignan nyo. Actually, it's not the photo spot pala. Pero dyan yung spot kung saan tayo tatayo para makikita natin yung tren na papasok sa building. So tara, baba tayo. Ganun pala siya. So I guess ito yung building na papasukan niya. Tapos, dyan siya papasok yung tren. Anyway, mas ma-visualize natin mamaya pagbaba natin. Nakababa na tayo fam. So ito yung building na dadaanan ng tren. Ang init na ngayon, 24 degrees pero ang alinsangan. Ayan, so may tawiran naman dito. Tatawid tayo dun sa kabila para makita natin yung building. Okay, let's go.
So ito na yung spot kung saan natin makikita na papasok ang tren sa isang residential building. So yan siya fam. Diyan dadaan yung tren. Ito yung residential building oh. Tingnan nyo, parang apartment siya sa taas. So dito marami din naman nag-o-offer ng mga pictures. Meron din mga may hawak ng iPad. Ayan. Approach nyo lang sila kung gusto nyo magpa-photograph sa kanila. So ayan, we're patiently waiting sa pagdaan ng tren. So yun lang yung activity fam. Simple lang. Hintayin mo lang talagang dumaan yung tren dito sa building. Naging famous ito sa TikTok no kasi nga yung tren dumadaan mismo sa isang residential building. Also, marami din dito yung nag-o-offer na kukuhanan ka ng videos tapos nganga ka para ang atake ay papasok yung tren sa bibig mo. Ganon. So hanap lang kayo. Marami naman nag-aalok dito. Kapag may dalang iPad, nag-aalok yun ng photography services. Kapag may dalang phone, nag-aalok yun na videohan ka nila tapos tuturuan ka nila kung paano ngumanga. Ganon. Okay naman yun kasi may ma-upload ka sa Reels, di ba? Viral ano din siya. Viral content. Pero tayo, hindi na muna magaganon. Gusto ko lang abangan na pumapasok yung trend sa building. Ayan. Dami pa rin tao kahit dito, no? Diyan na ba siya? Wala pa. Hintayin natin. Sige, abang wala pa yung trend. Ayan yung view natin, oh. So, river talaga siya. Tapos, ang taas natin. So, isipin nyo, river, yan yung pinaka-ground. Tapos, nagtayo ng mga establishment sa bundok na parang isang malaking city sa bundok. Ganon. Kung i-compare siya sa atin, parang ganon. Kunyari sa probinsya namin sa Leyte, yung ground floor is yung bahay, tapos sa bundok, nagtayo ng isang buong city. Ganon. Ayan na yung tren. Ayan na siya. So tara na, akyat na tayo fam. Ayan o, yung may mga tablet na ganyan. Pwede kayo mag-approach sa kanila kung gusto nyong magpakuha. Anyway, halika na fam, akyat na ulit tayo sa station. Punta na tayo sa ating next stop. So yun lang ang activity dito, no? Kung hindi naman kayo mahilig sa mga Instagrammable spots, kung okay lang sa inyo na walang photo dito, or hindi naman kayo mahilig sa mga viral videos, pwede nyo lang i-skip ito. Pero kung curated yung feed ninyo, gusto nyo makakuha ng magandang shot dito, kasi kakaiba siya kasi pumapasok yung trend sa building and makakakuha rin kayo ng mga viral videos, daanan nyo to. So ayan, option nyo ito kasi Liziba Station lang naman siya ng line 2, madali lang naman siyang puntahan. Pwede na rin kayo mag side trip dito, no? Saglit lang naman, maglaan lang kayo na siguro mga 20 to 30 minutes dito. So, nandito na tayo ngayon sa Liberation Monument. Andyan sa likod natin. Dito sa Jifang Bay Square. And maulan-ulan na ngayon, fam. Ayan. And ang sabi sa forecast, hanggang mamayang gabi uulan siya. So, ngayong hapon, 90% hanggang 80%. Mamayang gabi, mga 70 to 60. Anyway, okay lang yan. So, maglakad-lakad na lang muna tayo dito sa Jifang Bay Square. Let's explore this area. Kaya natin kung ano yung makikita natin dito. Kasi itong Jifang Bay Square, punong-puno ito ng mga shopping malls, department stores. So yan, gaya niyan. May Huawei dito, Vivo. So lakad tayo papuntang Bayi Square kasi doon may Adidas na malaking boutique. So puntahan natin yung Adidas doon. Yung mga ganito pa mga travel agency, oh, nag-offer ng mga tours dito. Yan, so basa po ang kalupaan ngayon dito sa Jifang Bay Square. Alam nyo pa, may Chow Tai Fook din pala dito. Oh. Yung binila natin ng gold jewelry sa Hong Kong. Dito na yung kinakainan nating hot pot. Ayan. So dito ay HLA. Ayan, magaganda rin yung mga damit nila, oh. Tapos local brand, mga loungewear, pantulog. Meron din pala dito nito, oh, yung parang Pilipet. Sinearch ko, parang ang name niya ay Mawa ba? Ayan. Tapos merong mga hot pot base. Magkano siya? 10 yuan yata yung isang ganitong plastic. Diba? Bili kayo nito, fam, kung nandito kayo. Kung gusto niyo mag-hotpot sa bahay, pakuluin nyo lang to sa mainit na tubig. Okay na yan. Ay, ito pala yung air cleaning na may camera. Ito yung gusto ko i-try. Halika, i-try natin to, fam. I've been wanting to try this, yung deep cleaning nila. Pero, check daw muna nila for free kung mayroon ba dapat linisin or wala. Ayan, tinuturo niya yung dapat i-clean. So, ayan, magpapatry tayo ng deep ear cleaning. So, tinuro naman niya yung mga earwax na kailangang
linisin. So, ito yung itsura ng place. Oh, ayan. 88 yuan for the deep cleaning. 20 to 25 minutes. Pero mukhang malinis naman yung tenga ko, no? Konti lang yung dapat i-clean. Pero gusto ko pa rin kasi napapanood ko to eh. And ngayon lang natin siya matatry ng in actual. So, nalinis na niya. Pinapahira niya ng substance. Sabi ko, what's that? Palinis na tayo. Saglit lang, mga 20 minutes lang. Sabi naman niya, palinis naman daw yung tenga ko. So, konti lang yung tinanggal niyang mga earwax. Ganun pala yun, parang ipipil nila yung earwax sa tenga mo. Tapos may tweezers na pangkuha. Yun lang. Saglit lang din, parang 10 minutes per ear. So, tara na, lakad na tayo uli. 88 yuan pala yung binayad ko, fam. Ayan o, sa kabila may New Balance, may Starbucks. Saan na yung Adidas? Ito na ang Adidas sa Bayi Square o Bayi Mall ba to? Tingnan natin. Grabe, ang lakas ng ulan. Hanggang mamaya na to siya ganito. Ito na. So, ang model nila ay si Dylan Wang. Ayan o. So, tara, tingin tayo. Instant tax refund sila, 9%. So, meron din silang mga China exclusive na t-shirt. Kulay blue. Magkano to? 499 yuan. So, naka-sale. So, yung mga ganitong t-shirts nila, fam, 369. Oh, mahal ah. It's more than 3,000 pesos. Pero may tax-free naman na 9%. Itong white, ayan ah. So, yung ganitong white, 329. Mga 3,000 pesos nga. Mabas na ako ng Adidas, wala akong nabili. Medyo mahal yung mga t-shirts eh, 3,000 pesos. Grabe, maulan pa rin. Excited pa naman ako sa river cruise mamaya kasi nga makikita natin yung river view, tapos yung mga buildings na may ilaw, pero maulan. Pero ilalaban natin, sayang eh. Andito na tayo, tsaka nakabook na yun. Walang makakapigil sa atin, di ba? Tawid naman tayo doon sa kabila. So, bumalik muna ako dito sa hotel at ayusin ko muna ang aking labahan. May sinalang kasi akong labahan. So, tanggalin na natin siya tapos i-dryer natin. Mag-alas 3 na ng hapon. Tapos, pagka-dryer, labas ulit tayo. Punta tayo sa Bayi Food Street. Saan lang sa tapat, fam. Tingnan natin kung ano yung mga food items na makikita natin doon. So, ayusin muna natin ang ating laundry. So, ayun na. Nakasalang na sa dryer ang ating damit. So, umakyat lang ako saglit dito sa room at nag-toilet break. Ngayon, punta tayo sa Bayi Food Street. Tawid lang naman sa kabila ng ating hotel. Kasi sikat yan, fam. Pinupuntahan niya ng mga turista dito para mag-food trip eh. Eh, diba, ang lapit na natin. So, puntahan na natin. So, ito na ang Bayi Food Street. Ayan. Halos katapatan lang siya ng hotel natin. Ayan lang yung hotel natin sa kabila, oh. Tapos, ito lang ang Bayi Food Street. So, tara. Tignan natin kung anong mabibili natin dito. So, dito sa labas, ito yung mga braised na may paa ng pork, chicken feet, meron din silang rabbit head. Ayan. Uy, grabe. Ang dami. Tapos ito pa. Kaya masarap daw to wings. Tapos iba pang laman loob. Oh. Parang laman loob, wings, paa, so iba't iba. Mga parts ng duck. Halika, pasok tayo dito. Ito since 1992, meron silang noodles, tapos red sauce. So dito sa harap meron silang parang dessert, halo-halo style. So ayan yung mga ingredients. Melon, mangga, jelly, sago, sesame seeds. Tapos ito yung mga pwedeng orderin. Para siyang fruit plate na may mga jelly. Sa kabila, mga noodles din.
in red sauce. Ito ay pork jerky. Ganito pala nila ginagawa ang pork jerky. Tinitimplahan nila. Ang dami nilang jerky. Iba't iba. Spicy, no spicy, black pepper, 9.8 yuan per 50 grams. Ayan. Hala pa, may nirotaw pala dito. Ang sarap nito. Ito yung na-try natin on our first day na gustong-gusto ko ulit matry. Pero, nandun kasi yung banda sa Hongyadong, kaya sabi ko, baka hindi ko na siya matry ulit kasi hindi na tayo babalik doon sa area na yun. But ayan, meron dito. Pag nakita nyo to, fam, try nyo to. Ang sarap nito. Hashtag JM recommends. Ano siya? Yogurt na masarap. Bili tayo niyan mamaya. So, ito na yung loob ng Bayi Food Street. So, kung gusto nyo makakain talaga no, ng mga authentic na Chinese food or Sichuan food dito sa Chongqing, punta kayo dito kasi para siyang isang malaking food court na pinagsama-sama lahat ng mga specialty food dito. Ano to, libre? Di ba bibili ka ng skewers, mapamit man yan, beef, mutton, or squid. Punta lang kayo dito para i-dip. Di ba? O kung gusto nyo ng manghang, ayan. So yung beef skewers sila 15, pork tenderloin ay 5, squid tentacles ay 7. Ito gusto ko to kasi na-try na natin to sa Shanghai, malambot yan eh. Try natin mamaya. May mga small tentacles din. Tapos ayan, ito parang mutton. So halika, diretso tayo dito. Tofu. Ito parang halo-halo dessert din. Ayan o. Ito na, ang mga rabbit head. Nag-hello. Grabe yung ngipin ng rabbit. Kasama talaga, oh. Pati yung ilong ng pork, meron dito. Tapos duck. Dito sa kabila, mga dumplings. Ayan, mga mini dumplings. Tapos, pakwan. Grabe yung pakwan dito. Ang laki, oh. And then, sugar cane. Ito may mga English nila. Mashed potato with minced meat. Crispy fried potato. Wolf-tooth potatoes. Freshly grilled brain. Wow. Meron din silang stinky tofu. Tender tofu. So, yung itim nila ay yung stinky tofu. So, sikat din dito yung mga potatoes na ganyan. Nahaluan niya ng meat. Ito naman, Chaozu Native. So, iba't ibang uri ng seafood na tinimplahan nila or naka-marinate na sa red sauce. Snail, oh. Crab. Wow, laki ng crab. Lobster, shrimp, at yung mga maliliit pa na snail. Ito naman noodles tsaka dumplings. Ito yung katulad ng noodles na kinain natin kahapon sa Sichiko, yung noodles na may pork intestine. Yan, so marami silang ganito dito. And then chapanda. So maraming chapanda dito, no? Diba? Maganda mag-food trip dito, fam. Ito na ulit ang mga scorpion. Tapos grilled pork. Ito rin, sikat din dito, mga cold sticks. May mga chicken, may shrimp, may squid. So iba't iba, pero cold stick siya na nakababad sa mala sauce or red sauce. Ayan. Tignan nyo, famo, may umuusok-usok pa. Kasi malamig siya. Para siyang cold cuts dito. Cold cuts na nakababad sa mala. Ayan o, may chicken heart, chicken feet, may squid, may sausage. Yan. So, kakainin mo siya ng malamig talaga. Itong ganitong triangle na tinapay, nakita ko rin to sa street kahapon. May yogurt filling, taro, no filling. Tapos dumplings, wonton in chicken soup pala. Ayan. Tapos shrimp and pork wonton. Meron din pala silang steam dito. Parang shumai and xiaolongbao. Yung pang steam nila, yan yung shumai nila. Ngayon, bango. Nagigisa siya. Ito, may mga fruits din. Pang fruit shakes. So, ang atake ng mga ganito, mga marinated seafood siya. Kung maalala nyo, nakakain tayo ng marinated crab sa South Korea. So, ito, ganun din. Marinated siya, pero in red oil or mala soup. Tapos, iba't iba siyang seafood. Ayan o. So, may shrimp, may tatampal. Tatampal ang tawag sa atin sa ganun, diba? Tapos, may abalone, squid, iba't iba. Tapos, usually, isi-serve siya ng malamig. Galing, no? So, marami rin kumakain dito ng ganyan. So, nag-iihaw siya ng paa ng baboy. And then, nag-grill siya ng oyster. Ooh, dito may stinky tofu. Yan, yung kulay itim, stinky tofu. Yan, oh.
Ito pang mala soup, 39. Pero ito, makapal na siya. Mas mahal kasi mas mula yung nasa labas, no? So yan, mga duck. Ba't ibang flavor din or timpla. Then ito yung maliit, Alam nyo, fam, sa totoo lang, by this time, parang nanawa na ako sa lasa ng mala. Kasi ilang araw na natin siyang kinakain. May numbing effect siya sa bibig. So parang every time na makakain mo siya, parang may manhid talaga sa panlasa mo. Ganun level. Kaya ngayon parang nagsawa na ako. Halos lahat ng food dito may mala. Kaya parang hindi ko alam kung ano ang itatry ko. Pero for sure yung yogurt. Pero aside from yogurt, gusto ko pa mag-try sana ng iba. Yung walang mala. So itong mga cold sticks na to, pwede nyo pala siyang paghaluhaluin sa isang plate. Tapos order kayo ng rice. Parang magiging rice meal siya. Pero yun nga, medyo sawa na ako sa mala, fam. Kaya hindi na muna natin siya itatry. Alam ko na ang itatry natin, itong tentacles. Ito pala ang squid. So, ito ay octopus, no? So, dito tayo sa octopus. So, GCash pambayad natin. Sa homepage, punta lang kayo sa QR, yung pinakagitna. Tapos, click nyo lang generate QR and then pay abroad with Alipay Plus. Ayan. So, itong QR code, yun yung pang-scan natin. Tapos, magno-notif naman sa GCash mo kung na-accept na. Ayan, may resibo naman. So, 20 yuan yung binili nating octopus. 180 pesos. Binabad niya muna sandali sa mainit na tubig bago niya nilagay sa pan. Ay, shucks, may mala rin pala. Sabi ko pa naman, ayoko na nung may lasa nung mala, di ba? At tayo ay nagsawa na, pero meron din pala to. Sige na, laban na. Na-observe ko yan from dito sa Chongqing. Parang halos lahat ng food nila may mala. So, yun talaga ang signature dish nila dito. Okay, ito na ang ating octopus. Ang sarap, ang lambot. Hindi naman pala ganun ka-strong yung lasa ng mala. Ang sarap, ang lambot-lambot. Naubos ko na yung ating squid. Ngayon, bili na tayo ng Liro Tao na yogurt. So, ito yung menu nila. Naka-Chinese, pero tinatranslate ko na lang from. So, yung nakalanang na-order natin is sa nuts, yung may pistachio. Pero ngayon, ang gusto ko is itong kale. Parang ito yung bestseller nila. Kale na may glutinous rice na may chia seeds. Naka-order na ako, mura lang siya, 17 yuan. Tapos sabi ko, I want large. Sabi niya, ganon or ganon. Sign language, sabi ko, ganon para large. So ganon talaga, fam, no, pag language barrier. Paminsan naasa talaga tayo sa mga sign language. Gumagana naman. Tapos translate din. Kaya mahalaga, may translate app kayo. Tapos may internet. Kasi yung internet talaga, fam, yung mga payments sa GCash, kayang-kaya na dito. So yan ang 3 major apps na kailangan nyo dito. Number 1, GCash, para sa payment ng Alipay. Number 2, AMAP, para sa pag-navigate. And number 3, Translator app, para sa pakikipag-communicate dito. Here's our drink, kale and yogurt. Ang sarap! Kale and yogurt na smoothie. Ang sarap. So, ang ingredients niya, straightforward kale, yogurt, glutinous rice. Wala palang chia seeds, akala ko meron. Yung nakita ko kasi kanina may chia seeds, baka ibang order yun. Sarap. Sarap talaga nito. Kung pupunta kayo dito sa Chongqing, try nyo to, fam, Liro Tao. #JM recommends. Okay, fam, so that's it for our Bayi Food Street experience. Napakita ko na sa inyo kung ano yung mga food na pwede nyo matry dito. So again, kung naghahanap kayo ng makakainan dito sa Chongqing, lalo na kung first time nyo dito, kararating nyo lang dito sa hotel and dito kayo nagsistay sa Jifeng Bay area, okay na puntahan ito kasi ang daming variety of food na pwede nyo matry. And mga local cuisine ang nandito, no? So yeah, Bayi Food Street. Ito lang yan sa Jifeng Bay Square, malapit lang sa Liberation Monument. So ngayon, balik na tayo ng hotel. Yung dinlayer ko, kunin na natin at isampay na sa taas. Ayan lang yung hotel natin, no? So isang tawid lang tayo.